Alam ko talaga kayo mga kabataan. Dahil marami sinabi natin kaya awak mga politiban tawagan ko na kayo sila sa Hello, Malakasa. Mga kababayan, makasaysayan po ang pagtitipong ito ng mga mamamayang Pilipino dito sa Liwasang Bonifacio. Magsisimula na po ang ating maiksing programa upang ipahayag po ang saloobin ng taong bayan hinggil po sa nararapat na pamanahon at tugma sa pangangailangan ng mamamayan na naging desisyon ng Korte Suprema hinggil po sa pagbabasura ng talaga namang basura from the start na impeachment complaints na nagsimula sa House of Tambaloslos nila Martin Romualdez. Pinatawagan natin ang taong bayan, ang mga gustong mag-volunteer to go to the Supreme Court. Dito po tayo sa harap ng monumento ni Andres Bonifacio at sisimulan po natin ang ating pagtitipon ngayon. Para mapagsimulan po, mga kababayan, yan, please find your place at nandyan na rin po ang ating mga media group at media friends and social media independent vloggers. Sa pagsisimula po, mga kababayan, ay ipanawagan natin ang panimulang mensahe ng isa o nandyan na mga Muslim Women for Peace. Attorney, palakpakan natin ang kababaihang kapatirang Muslim para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas at sa pag-iral ng katotohanan at pagtatanggol sa demokrasya. Maraming salamat sa kababaihang Muslim na mga kapatiran natin na nandito ngayon. Nandito po si Attorney Ferdinand Topacio, isa po sa boses ng katarungan at pagtatanggol sa tamang pag-iral ng batas. Attorney Topacio, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Sa ngayon, nais ko lang batiin at pasalamatan ang lahat ng pumunta rito sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum! Shukran sa inyong pagpunta rito sa ating Citizens Crime Watch na laging maaasahan dito sa grupo ni Atty. Jimmy Bondoc, kasama si Binibining Dang Imperial, nandito yung Philippine Eagles, nandito yung DRS. Nasaan yung DRS? Inday Cares, Marcos Alisjan or MAC. Marami pong grupo ito. May mga naghihintay pa po roon sa Korte Suprema. At mamaya-maya po ay pupunta po tayo roon para mag-file ng petisyon, hindi para mag-rally. Wala namang masamang sumama kayo sa amin para mag-file ng petisyon. Dito po tayo nagra-rally. So, umpisahan na natin. Parating na rin po ang Duterte Youth sa pamumuno ni Chairman Ronald Cardema. Mga 10 minuto po ay darating na sila. Darating si Attorney Jing, former Congressman Jing Paras. Darating si Attorney Mark Tolentino. At marami pa po ang mga personalidad na naninindigan po sa ating Korte Suprema at ang ating kataas-taas na hukuman. Umpisahan natin sa aking boss. Na unang-unang nandito, first come, first serve. Let us welcome ang pambansang Pangulo ng Citizens Crime Watch. Walang iba, kundi ang aking boss, si Jigs Magpantay, mga kasama! Hello. Maraming salamat po sa inyo lahat. Unang-una, pinapasalamatan ko ang aking mga kasamahan sa Citizens Crime Watch at yung ating chairman, si Atty. Topacio. Unang-una, ano po ang papel ng Citizens Crime Watch dito? Nais lang po nating suportahan ng Korte Suprema. Tayo po ay naninindigan para sa rule of law.
Kung ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema, dapat po nating irespeto. Maging tama man yan o hindi, maging pabor man sa atin o hindi, yan po ay desisyon ng Korte Suprema na dapat nating panindigan at suportahan. Kaya kami po ay naninindigan, sumusuporta po kami sa Korte Suprema para sa rule of law. Thank you. Yun. Bago po magsalita muli, thank you Manong Chigo. Magpantay ay pakinggan na rin po natin ang mensahe ng boses ng kabataan. Ito po ay boses ng katarungan at paninindigang tama upang mangibabaw po ang batas, hindi po ang ambisyon ng mga sakim sa kapangyarihan. Nagmula sa grupo ng Asian Century Philippines and Strategic Study Center, walang iba kundi si Ginoong Daniel Long sa kanyang mensahe representing the voice of the Filipino youth. Maraming salamat ka Eric. Ako po si Daniel Long, isang manunulat, kolumnista at isang tagapagtaguyod ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Nagsalita na po ang Supreme Court. Final, binding, enforceable, immediately executory. Wala na pong debate, wala nang palusot. Kaya ngayong araw, buong buo ang suporta natin sa Asian Century Philippines kay Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang paghahain ng indirect contempt charges laban sa mga walang galang sa Korte Suprema. Kung sinasabi mong makabayan kayo, kung sinasabi mong nakapagtatanggol ka ng saligang batas, then you must defend the Supreme Court, not defy it. Eh sino ba sila para umalma sa Korte Suprema? Hindi pwedeng selective lang ang respeto natin sa batas. Ayon sa Civil Code, ang mga rulings ng Korte Suprema ay nagiging batas na natin. Kaya natin sundan. Hindi pwedeng okay lang ang hindi mo susundin ang batas kapag natalo kayo. Hindi ito usapin ng accountability. Ito ay halatang political agenda lamang. 3 sunod-sunod na taon, unmodified opinion ang nakuha ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nakuha mula ng sa COA. Ibig sabihin, malinis, maayos at walang irregularidad sa pondo. Nag-testify na rin mismo si COA Commissioner Attorney Gloria Camora at nagsumite na ang kumpletong dokumento ng OVP ayon sa kanya. Walang anomalya, walang nakaw. Kaya ang tanong, bakit nilang pilit parang iniimbestigahan? Simple lang, dahil si VP Sara ang pinakamatibay na kandidato sa 2028. Siya po ang sunod nating presidente. Tama! Number 1 sa lahat ng surveys, pinakamataas ng trust rating for any public official. 61% ayon sa SWS at POS-Asia. Kaya ang totoong layunin ng mga kalaban, patawan siya ng multang may perpetual disqualification. Tanggalin siya sa laban habang maaga pa, hindi dahil sa kasalanan niya, dahil wala naman siyang kasalanan, kundi dahil sa takot, dahil balakid siya sa mga ambisyosong politiko. Kaya tayo ngayon nagsasama-sama, hindi lang para ipaglaban ang legal na tagumpay, kundi para ipahayag, hands off the Supreme Court, stop the lies. Ang pinaglalaban natin ay rule of law. Let us uphold the rule of law with courage, with clarity, and with conviction. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat kay Ginoong Daniel Long. At okay, sa mga nauuhaw po, mayroon tayong libreng tubig at wala lang po ang tinapay mamaya na hanapin natin. Ang tubig nandito po sa pagitan po ng monumento ni Andres Bonifacio. Sa likod lang po Pakinggan po natin matapos ang pahayag ng kabataang Pilipino. Let's listen dito kay si Attorney Manny Luna, boses na makatarungang magtatanggol ng batas at karapatan ng mamamayan. Pakinggan po natin si Attorney Manny Luna. Magandang umaga sa lahat. Andito po ako para tingin ang panawagan ng karamihan na respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Bilang abogado, bilang kompanyero at kasama ni Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Jing Paras at ating opisyal ng gobyerno, dapat respetuhin natin ang rule of just law na in-emphasize ng ating Korte Suprema sa impeachment petition na
grinant ng Korte Suprema pabor sa ating pinakamamahal na Vice Presidente Sara Duterte. I'm speaking also as a representative of the Save Sara movement na itinatag sa Visayas, sa Bohol ni Attorney Salvador Diputado kasama ang mga Bohol Anons. And I am one of those who have organized Save Sara in Metro Manila. And ang hinihiling ko sa ating mga kababayan dito sa Freedom Park, dito sa monumento ni God Andres Bonifacio, ipaglaban natin ang rule of law, ipagtanggol natin ang hustisya, ipagtanggol natin ang Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Attorney Manny Luna, boses po ng matuwid na magtatanggol ng bayan at karapatan ng mga mamamayan. Bago po ang iba pang tagapagsalita, we reserve the best mamaya. Ang mensahe po, kuhanan natin ang mensahe, ang Muslim Women for Peace. Si Ma'am Zaira, ang kanilang representante. Are you there, Ma'am Zaira? Nandito si Zaira. Nandito ang kanilang representative, si Miss Zaira. Pakinggan natin ang pakikipagkaisa ng boses ng kapatirang kababaihang Muslim para sa kapayapaan. Halika muna, Ma'am Zaira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bilang mamamayang Pilipino, we the Muslim community from the Bangsamoro Autonomous Region Muslim in Mindanao. Kaya po kami nandito sa pagtitipon na ito ay upang magpakita at magparamdam ng tunay na suporta at magpasalamat sa Supreme Court. Maraming salamat po. Yun lang po. Sa susunod na lang yung ating mga ipaparating na mga mensahe sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay VP Inday Sara Duterte! Siyempre, ang pinaka-idol ng sambayan ng Pilipino, hindi kumukupas. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Yun pa rin po ang totoo at tunay na Pangulo ng bansang Pilipinas. Of course, ang susunod ang anak na. Hindi naman natin kinikilala. Ang nakaupo sa Malacanang, yan po ay bugos. Bugos ang ginagawa. Bugos din po ang kanyang layunin kung bakit siya may kapangyarihan. Hindi para sa taong bayan. Kaya pakinggan natin ang boses ng parallel group, no? Unahin natin ang mga parallel groups na nandito. Unahin natin si Ma'am Dang Imperial sa kanyang solidarity message, and then ang Inday Cares, sunod na rin. Ma'am Dang, ikaw muna. Pakikipagkaisa po ito ng mga parallel people's group na nandito po sa pagtitipong ito sa Liwasang Bonifacio. Good morning po sa ating lahat. I seldom talk on such gatherings kasi I give also the respect to our national spokesperson who is Attorney Mark Tolentino. He is our national spokesperson for Inday para sa Bayan and also for the DDS Sara All Confederation. First of all, I'd like also to acknowledge the presence at ang suporta po ng ating mga kasamahan sa Duterte Supporters Organization. Bigyan po natin sila ng mainit na pagtanggap at palagi po natin silang kasama sa ating pagre-repacking sa Office ng Vice President sa Operations Disaster Center. Lagi po silang nandun. Talagang kaban-kaban po yung mga bigas na dala nila. Kaya sabi nila, Magdang, buti nakarating kami kasi inabot kami hanggang gabi. Dahil talaga pong todo ang paghahanda ng ating Office of the Vice President. Iniikot po nila ang lahat, hanggat maaari, lahat ng biktima ng nakaraang bagyo. Ipagdasal po natin na maitawid natin ang challenges na kinakaharap ng OBP at ang ating pagpupunyaging at buong pusong pasasalamat
sa Supreme Court na walang kinilingan, kundi tinimbang lang niya kung ano ang nararapat. Tama yung mga grounds niya, like, hindi natin alam, naging maganda ang pagsampa nila ng 4 na impeachment for BP Inday. Talagang yun pala tayo na nahimik dahil iniisip natin, naku, 4 na. Yun pala ay malaking kamalian ng kabila. So it was a good move. Thank you sa kabila. That's a good move para nawala ang impeachment ng ating mahal na BP Inday Sara Duterte. Kung totoong patas ang kasulukuyang administrasyon, bakit ang iniimbestigahan nyo lang ay ang confidential funds ng ating BP? Napakaraming government agencies. Kayong nakaupo, bakit hindi nyo imbestigahan ang lahat ng government agencies? Ang iba nga dyan na ibubulsa na bilyon. Kini-question ninyo ang mga millions na alam ng taong bayan. Nakikinig po kami. Mulat po ang aming mga mata. Nakikita po namin ang totoong nangyayari sa ating bansa. Hindi na po tama ito. Sobra na. Mga kababayan, alam ko gising po tayong lahat. Kailangan po nating kumilos. Makiisa po tayo sa tamang hakbang, sa tamang gawain, nang hindi po natin hinahayaang inaapakan, hiyuyurakan at ginagawa tayong tanga. Hindi naman po tayo mga tanga. Kaya habang nandito ang ating Atty. Topacio, ang ating ka-Eric, Yes, thank you, Ma'am Dang. andito ang Atty. Torion, ang ating mga Duterte namumuno sa ating mga galaw. Sama-sama tayo at magkaisa. Muli, sa ating lahat, nandito po tayo para manindigan sa tama. Tama na po ang pang-aapi, tama na po ang pang-aabuso, at gamitin ang pera ng bayan para sa mamamayan at hindi sa paghahanda ng maruming pamumulitika. Sa inyong lahat, manindigan po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Dang Imperial. Kasama din natin ngayon ang grupo ng nanalo, subalit sinindikato ng Comelec, boses ng mamamayan Duterte Youth Party sa pamamagitan ni Chairman Ronald Cardema. Maya-maya po magsasalita din sila ni Atty. Topacio. Welcome, Duterte Youth Party List. At kinikilala din natin ang Inday Sara Duterte Advocacy Group. Sila Miss Ina at kanyang grupo. And of course, ang Inday Cares Movement. Tawagin natin si Brother Oliver ang magsasalita para sa Inday Cares. Bago ang iba pang parallel group, no? Short messages, pero makabuluhan. Brother Oliver, go ahead. Isang mapagpalang araw sa Panginoon Diyos, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pasasalamat po natin sa buong may kapal kung paano po ginawa ng Supreme Court ang kanilang rules. Pasalamat po tayo dahil nakita po natin na meron po tayong batas, rule of law. Kaya nandito po tayo ngayon upang suportahan po natin ang ating mga associate justice kung paano nila pinairal ang tamang batas sa bansang Pilipinas. Kaya patuloy po tayong iparating sa mamamayang Pilipino at sa buong bansa na ang batas ay dapat po nilang sundin, dapat po nilang pag-aralan ang katotohanan na ang pinahil po nilang impeachment ay mali. Kaya nandito po tayo ngayon, magsama-sama po tayo para ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay sumusunod sa batas. Maraming salamat po. God bless you all. Chokran. Maraming salamat kay Brother Oliver, no? Sa mga Duterte Riders Volunteers Group, standby lang po for instructions. After the program, may 4 na lang tayong speaker. Kami po ang maglilid sa ating mga solidarity action. Okay? Konting tiis na lang sa ating pagtayo dahil ito ay sakripisyo para sa inang bayan, sa demokrasya at katotohanan na pag-iral ng batas.
Pakinggan natin ang pakikipagkaisa ng Inday Sara. O nandiyan din si Congressman Jing Paras. Si Kado, Maestro, Kado Paglinawan ng Marcos Anisjan. So dumami na tayo, ano? Kado, and Congressman Jing. Nabuhay ito. Matapos na hindi may pakulong sa Kongreso, sumipot sa Liwasang Bonifacio. Tawagin natin si Miss Ina, representante ng Inday Sara Duterte Advocacy Group. Baba pa kayo. Hello po! Magandang umaga sa inyong lahat! Baba pa kayo. Isang sigaw naman dyan ng Duterte! 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 Kuya, Duterte! 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 Ayan. Grabe, I love the energy. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin si Ma'am Inday Sara. At Asigabong na palakpak! At sa lahat po ng support group, follower group na nandito po sa atin ngayon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagkakaisa at patuloy na sumusuporta sa laban sa impeachment ng ating mahal na Vice Presidente. Of course, hindi magiging posible ito without the help and efforts of the PDP spokesperson for impeachment, Attorney Freddy Topacio. Maraming salamat, Attorney. And dito rin po ang ating Duterte Youth Representative, Sir Ronald Cardema. Good morning po. At sa lahat po na nandito, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli si Ina Sambang, ang chairman po ng Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines. Nire-representa ko po ang lahat ng kabataan dahil naniniwala po ako na ang boses ng bawat isang sa ating mga kabataan ay importante. Kaya naman patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Saba, Duterte! 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 Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung Ina, maraming salamat kay Miss Ina, representing Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines. Pakinggan din natin po ang maiksing mensahe bago po sina former Congressman Jing Paras, Maestro Ado Paglinawan, and of course, si Atty. Topacio at si Chairman Cardema. Narito po ang pakikipagkaisa ng dating Marcos loyalist, ngunit siya po ay inabutan ng kanyang konsensya. Nagbago ang damdamin, nagbagong isipan. Talagang inabutan ng konsensya, no? Walang iba, kundi ngayon ay balik loob, kagaya ni Ka-Eric, balik loob mula sa rebelde at bahagi ng kapayapaan. Ito naman balik loob sa tamang paninindigan, Ginoong Ferdinand. Hindi po sa Topacio, pero matinong Ferdinand din po ito. Salamat Ka-Eric. Tunay nga po na ang pagkakaisa ay laging nagtatagumpay. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, original 80s Marcos loyalist na nagising sa katotohanan. Correction, hindi po ako bumaliktad. Bagkos ako po ay nagising sa isang katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahala nitong Pangulong BBM. Maraming salamat po nga pala sa mga kapulisan natin na nakapull out dito. Mga kapulisan, maraming salamat po sa inyo. Mga nagbibigay ng peace and order dito sa lugar ng Liwasan, maraming salamat sa station commander at sa mga pulis na nakapull out dito. Bago ko simulan, nais ko rin po magpasalamat sa mga organizer, kay Ka-Ferdy Topacio, Attorney Ferdy Topacio, at saka kay Ka-Eric, na tunay nga pong para sa bayan at mamayan. At ang Duterte Youth, at ang Citizen Crime Watch, at ang ang lahat ng parallel group, ang IPSP, Inday para sa bayan, at dito po lahat, at ang Inday Care, Marcos Anisjan. Ayan po, nagsama-sama po ito, hindi po ito sa pinapolitika. Ito po ay usapin ng bayan at mamayan. Hindi po ito kulay na politika lang, ito ay pagmamahal namin sa ating bansa. Dahil tayo po ay lumalangoy na sa kumuloy ng kahirapan. Sa mga Supreme Court Justices, maraming salamat po sa inyong paninindigan. Bagamat may nagsasabing popo raw ang desisyon, subalit kayo po ang tunay
talagang lumalaban para sa katotohanan at pinanindigan nyo ang inyong desisyon na unconstitutional ang impeachment. Actually, nakakapagtaka. Bakit pinipilit nilang ma-impeach si Ma'am Bibi Sara Duterte na gumaganap naman sa kanyang mandato? At ito ay clear sa Commission on Audit. Pero bakit? Dahil politika po. Ito po ay isang political agenda na gusto nilang mawala ang pangalawang Pangulo para pagdating ng 2028, wala na silang matinding kalaban. Kung tungkol sa impeachment, mas maraming karapat dapat na ma-impeach. Pansinin niyo po ngayon, puro pa ba? Sino ang namamayagpag sa kalsada? Sino ang namamayagpag na magbigay ng mga relief goods? Only OBP! Dahil sila po ang tunay na talagang nagmamahal sa ating bayan at mamamayan, ang Duterte family. Kung bakit ako ngayon ay nagising sa katotohanan. Kaya bago ko tapusin, pinalapit na ako. Marami pa sana. Pero sige lang, marami pa tayong pagkakataon. Bago ang lahat, maraming salamat mga Chief Justices! Salute! Maraming salamat po. Mga kababayan, maraming salamat sa Brother Ferdinand. Galing po sa dating Marcos loyalist at ngayon po ay nagbagong isip at damdamin sa paninindigan para sa totoong pamamahalang tama sa ating bayang minamahal. Pakinggan po natin, brother, doon na lang sa kabila mamaya. At tayo po ay magsasalita ka rin doon sa kabila. At tawagin na natin po si Yusek Cardema sa kanyang pagpapahayag. Susundan po ni Congressman Ching Paras at ni Atty. Topacio. Then we will have our solidarity activity. Yusek Cardema, take it away. Excuse sa hindi po nakapagsalita doon mamaya sa isa pang venue. Hello. Mabilis lang po na mensahe mula sa inyong Duterte Youth Party List. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino sa buong mundo para maging boses ninyo sa Kongreso at nararapat lamang na magsalita ang inyong Duterte Youth Party List para ang boses ng mga OFWs, mga pulis at sundalo na ginawang number 1 ng Duterte Youth Party List ay marinig ninyo ngayong araw na ito. Sinusuportahan natin ang desisyon ng Korte Suprema dahil alam ninyo, ang mga abogado nga sa buong bansa, ang mga law students nga sa buong bansa, ilang beses inuulit-ulit sa kanila na napakahalaga ng pagdedesisyon ng Korte Suprema lagi. Napakahalaga na itinataguyod ang konstitusyon, ang saligang batas ng bansa. Kaya kami ay nagtataka, bakit merong mga abogado na nagsasabi, kine-question yung Korte Suprema. Eh sila ay officer of the court. Sila ay officer ng Korte Suprema. Sa kayo nakakita ng mga abogado na kine-question ang desisyon ng Korte Suprema, eh sila ay officer of the court, of the Supreme Court. Ang masabi natin, ngayong araw na ito, makita ninyo, ang ating mga kasama dito, magkakaso sila sa mga bumabanat sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema na lamang ang huling bastion of democracy sa bansang ito. Pag yun ay kinwestiyon mo pa, anong klaseng rule of law na lang ang i-implement sa bansang ito? Kaya lahat dapat ng nabanat sa Korte Suprema ay kasuhan. Yung ginawa ng Korte Suprema ay hindi political yan. Makita ninyo yung appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila sa pagsuporta na ang ginawa ng Kongreso ay unconstitutional. Ibig sabihin, unconstitutional talaga yon. At alam niya, huli na lang, masabi ko sa mga bumabanat sa Korte Suprema na sinasabi unconstitutional yon. Bakit yung Duterte Youth Party List, nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Marcos at ayaw tanggapin ang opisina ng gobyerno, wala namang kaming narinig sa inyo na nagsabi kayo na unconstitutional yung hindi pagtanggap ng opisina ng gobyerno. Kung hindi kayo magko-comment sa impeachment complaint
ng Duterte Youth laban kay Marcos at dito lang kayo nagko-comment sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na talagang sinabi ng Korte Suprema na ang constitutional yon. Ibig sabihin, yung mga nagko-comment na yan ay bias lamang at ayaw lamang kay Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa inyo, ang susunod na Pangulo ng bansa ay si Sara Duterte. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema. Okay, sunod nating pakinggan para tayo po ay makakapag-usad sa ating activity ngayong araw ay si former Congressman at naging political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Congressman Jim Paras. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Dito po kami, nagtipon-tipon para suportahan po natin ang Korte Suprema sa kanilang paninindigan para sa rule of law. Maraming nagbabatikos kasi alam natin na pamulitika lamang yan lahat. Ang Supreme Court ay ang pinakahuli na interpreter ng batas. Parati nilang sinasabi na ang Senado daw, ang Korte Suprema, bias. Wala po. Hinahikayat ko sa mga abogado, na mga katulad ko na mga abogado, na pag-aralan yung mabuti yung ruling ng Korte Suprema. Very clear po doon sa ruling ng Korte Suprema na talaga yung fourth impeachment ay walang saysay, illegal, unconstitutional. Bakit po? Dahil ang first impeachment complaint ay inupuan po nila, inupuan ng Kongreso, inupuan ng Secretary General, at ito ay order ni Speaker Martin Romualdez. Sinusunod lamang ni Secretary General ang order at ang sabi ng Korte Suprema, yung first impeachment ay dapat may proseso, dapat yon. Nung pinirmahan na at ng endorsement ng isang congressman, dapat yon ay ilagay sa order of business. Mandatory po yun sa batas, sa rules of the House of Representatives at sa ating saligang batas. Pero ano pong nangyari? Inupuan nila, sinabi nila, nagsinungaling sila, nilagay daw nila sa order of business. Simple lang po ang sinabi ng Korte Suprema. Sinasabi nila binabago daw ng Korte Suprema ang mga president. Wala pong binago po doon. Dahil sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang first impeachment complaint, ito po ay dapat sana mandatory na i-forward nila sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. So ang sabi ng Korte Suprema, yun po ay labag at sa hindi nyo endorse sa Committee on Justice, the impeachment complaint is deemed initiated. Yun lang naman ang sinasabi ng Korte Suprema. So kung deemed initiated na yung first impeachment, wala lang ibang impeachment complaint ang pwede kasi ito ay labag sa 1-year ban. So yung fourth impeachment na pinagbabayaran nila ang mga congressman, according to Toby Chanko, nirelease daw ni Marcos ang 110 billion at ito ay pinamudmud doon sa mga pumirma. So yun lang po ang issue dito Tapos yung due process, dapat ang number 1 na karapatan ng taong bayan sa Constitution ay no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi nila binigyan ng kopya si Sara Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanyang salita si Sara Duterte tungkol doon sa impeachment. So yun lang, dalawa lang. At huli po, kahapon, nung isang araw, salita si Marcos sa SONA.
Sabi niya, mga kababayan, nahiya dapat kayo, mahiya dapat kayo. Kayo mga alipores. Ang sabi ko naman, Marcos, napakasinungaling mo. Dapat ang sinabi mo, mahiya tayong lahat dahil nangurakot tayo sa gobyerno. Mahiya ka, Marcos. Wala kang silbi, wala kang saysay na presidente sa Pilipinas. So, marami pa po tayong sabihin. Pakinig na lang po kayo sa aming podcast, Iparas kay Paras, at doon po marami kaming sasabihin para sa ating sambayan ng Pilipino. Yun. Maraming salamat, Congressman Gene Paras. Ngayon, nandun na po sa Korte Suprema ang final talk dito sa Liwasang Bonifacio, magmumula kay Atty. Ferdinand Topacio. Isang mapulang pagbati sa inyong lahat! Yes! Mapula dahil narito tayo sa harapan ng pantayo ni Andres Bonifacio. Etong si Andres Bonifacio po ay katulad ko. Ferdy Topacio at tama na tao. Aputo na braso, hindi atak ko. Huwag na natin ituloy. Alam niyo, itong mikropono ito, napakaraming laway na. Para kaming naghalikan na ni Kaerin, at saka ni Ronald Cardema, at saka ni Congressman. Dalawa, para yan. Actually, tayo po ay pupunta na ngayon sa Korte Suprema. Ilang puntos lamang po. Sinasabi ng mga kritiko ng Korte Suprema, transparency daw, accountability, ang kakapal ng mukha nila. President Republic, alam niyo yung President? Yung prefabricated concrete. Sino bang nagnakaw ng flood control projects? Transparency daw. Sino bang nangungupit sa mga public works? 40% sabi ni Palafox. Si Sara ba sila? Sino bang nangurakot doon sa Cat's Eye? 1,200% overpriced. Sino nag-overpriced ng ripraping? Sa Baguio. Sinong nangungurakot sa mga tulay, sa mga simento, sa mga kalsada? Sinong may kakalhating bilyong confidential funds? Magkapatid na Remulla, DOJ, DILG. Sino may 4 na bilyon ng confidential funds? Office of the President. Mag-iinitay nyo ito bago sasabihin nila, mali daw yung timeline ng Supreme Court. Tinatanong kayo kung kailan ibinigay, kung di-distribute. Ayaw niyong sumagot. Yung si De Lima napakayabang. Hindi daw sakop na Supreme Court yun. Yang si De Lima napakapangit. Nang ginagawa. Buti na lamang, hindi nagkaroon ng impeachment. Hindi natin makikita araw-araw sa telebisyon ang pagbubuka ni De Lima, ni Lorna Capunan, at saka ni Luistro. Masakit sa mata. Anyway, ngayon po ay pupunta na tayo. Magsama-sama na tayo. Mangunguna si Ka Eric. Para pag na-transyon, siya unang-una matatransyon. Kasama ang ating Duterte Rider supporters. Inday Cares, Isda, Marcos Alisjan, Sara, Search Movement, etc. Save Sara Movement, at saka Inday para sa Bayan. Marami pa pong grupo rito. Citizens Crime Watch. Mag-ensayo lang tayo mga kasama. Isisigaw po ako, ganito po ang ating gagawin. Sisigaw ako ng Korte Suprema. Sisigaw kayo ng ipaglaban. Practice! Korte Suprema! Ipaglaban! Sisigaw ako ng rule of law. Sisigaw din kayo ng ipaglaban. Rule of law! Ipaglaban! Sisigaw ako ng persisitanya. Sisigaw kayo ng tabingi. Persisitanya! Persisitanya! Sisigaw ako ng larigaton. Sisigaw kayo ng asong ulol. Larigaton! Asong ulol! Okay, marcha na tayo! Okay, 2x2 tayo. Sundan nyo si Ka Eric. Mauna po itong ating ice creamer. Let's go! Tatawid po tayo mga kababayan. 2x2. Mauna po dito si Ka Eric. Let's go! Duterte Youth, let's go! And Citizen Crime Watch, let's go! Dito po ang magpuporma sa harap.
Sunod lang kayo kaya. Attorney Pastor, come here. 2x2 po tayo o 3x3. Yan, maliban po sa lead streamers. Okay, Duterte yun. And then ang ating Citizen Kai Watch. Compress tayo. Okay? Ang lahat po dito sa likod. Para na-control natin. Dito sa likod po ng lead streamer. Dito po. Sa likod po yung mga kasamahan natin. Dito tayo, Attorney Bernie, sa may lead streamer po. Kasama ni Attorney Luna, Manny Luna, ang isda, at sila, at iba pang mga leaders. Dito po sa lead streamer. Attorney, dito ka. Congressman Jing Paras. Ato paglinawan. Kato paglinawan dito po. Congressman Jing Paras. Congressman Jing Paras. Kato, dito tayo. Ay, sa likod. Okay. Mga kababayan, compress. Muslim women, mag-fall in po. Yung mga riders natin, nakaporma na ba? Mga riders sa kabilang kalsada po. Okay. Hindi natin i-occupy ang kalsada, portion lang po. Attorney Manny Luna. Dito tayo sa likod para mabasa. Sige, dito tayo sa likod ng main streamer. Ako na dito maiwan sa harap at si Oliver. Chairman Ronald, sa harap na kayo. Dito ako sa gilid. Ma'am Dang, sa loob kayo ng streamer. Dito tayo mag-guide. Okay, mga kababayan, ready? Tayo po ay pupunta sa Korte Suprema at itutulog natin ang totoong boses ng sambayanang Pilipino. Mapayapa, ngunit buo ang loob at determinasyon. Ipagtanggol ang katarungan at hukuman, ipagtanggol ang batas. Ang Duterte Riders po, Brother Oliver, sila ang mauuna. Apo, Duterte Riders! Forma. Pesto na po kayo! Okay, let's go. Duterte Riders, you can move forward in advance. We will cross. Hindi po tayo magsaklaw ng kalsada. Everybody, Chairman Ronald, salamat po kayo. Congressman Jing and Agado, pag-inawa ni Danielo. Dito po sa harap. Kami na po mag-handle ng microphone ng megaphone. Let's go. Congressman Jing, dito po kayo. Sa harap po. Tadi dyan, sama dyan. Okay, let's go. Mga kababayan, nasasaksihan ninyo ngayon. Let's move, let's move. Mga vloggers, maghawa muna tayo at makapag-move tayo. Late na tayo sa Korte Suprema. Relax, relax. Malilate tayo. Go! Mga kababayan. Okay? Taas kamay, let's go! Ito ay makasaysayang araw ng pagtitipon. Let's move, Attorney Topacio and the rest. Let's move po. Ito ay makasaysayang araw ng pagtitipon ng sambayan ng Pilipino. Papunta tayo sa hukuman ng pinakamataas upang itulog ang proses at sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Hindi tayo papayag na ang mga naghari-harihan at nagkakaroon ng sakim na mga gahaman, ambisyon sa kapangyarihan. Dito po tayo. Dito po, dito. Okay. Dito. Forward, forward. Forward po, forward! Magka-chanting tayo, ha? Korte Suprema! Laban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Larigadon! Sumulong! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Sundan niyo si Ka-Eric, ha? Para masaya tayo. Ang araw na ito ay mensahe natin na ang batas ay mangingibabaw. Ang Korte Suprema ay naghahatol tungkol sa batas. Kaya ang ating tungkulin bilang mamamayan ay ganito po. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated.
ito po ay makasaysayang pagkilos sa araw na ito. Ang boses ng sambayanang Pilipino ay tutulog sa Korte Suprema upang ipagtanggol ang totoong pangingibabaw ng tamang pag-iral ng batas sa ating bayan. Kaya ang panawagan ay Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Maririnig po ninyo ang boses ng iba't ibang sektor, paninindigan ng taong bayan, mauna ang mga riders. We will follow you. I-control nyo lang ang distance po ninyo at sabay-sabay tayong tutulog sa Korte Suprema. Muli, ang panawagan kung bakit nandito tayo, Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng abuso ng gobyerno sa kapangyarihan, ang sagot ng taong bayan, ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Ito po ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo papayag na ang mga salot sa lipunan ay mangingibabaw ang kanilang boses laban sa katarungan. Pakinggan po natin ang panawagan ng taong bayan. Ito po ang idinudulog ng mga mamamayan. Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Sabi nila, hindi pa natatapos ang ating misyon na ipagtanggol ang tunay na kalayaan ng ating bansa. Kung kaya, ang ating panawagan, bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Ang panawagan mo, Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! May tubig pa dyan. Asong ulol! Asong ulol! Maglalakad po ang mamamayang Pilipino.